Marshall Peak, Kabanata 233. Brilliant Flame Liquid. Matapos mamatay si Qi Jianxing, hindi nagtagal ang isang blood bead ay namuo. Ito ay halos kapareho ng sukat ng blood bead mula sa Ghost King Valley. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mga batang cultivator sa Yuan Chi Realm, kaya hindi masyadong malaki ang agwat sa lakas. Hingal na hingal si Yang Kai habang inililigpit ang blood bead, pagkatapos ay hinanap ang katawan ni Qi Jianxing. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng ilang blood beads na may iba't ibang laki, na dapat ay samsam ni Qi Jianxing mula sa nakaraang labanan, ngunit hindi niya ito ginamit. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga pilak na tala at isang berdeng bote. Ito ang lahat ng kanyang mga natamo. Inilagay ang lahat sa kanyang universe bag, mabilis na umalis si Yang Kai sa eksena. Makalipas ang kalahating araw, sa tiyan ng isang bundok, nakaupo si Yang Kai na naka-cross-legged at umiinom ng ilang healing pill. Nagpalit din siya ng damit na may bahid ng dugo para mawala ang anumang posibleng amoy ng dugo. Ang kuwebang pinagtataguan niya ay isang bagay na siya mismo ang naghukay. Matapos malaman na maaaring alipinin ng mga tao ng Tianlang Dynasty ang monster beasts upang ipaglaban sila, alam ni Yang Kai na kailangan niyang maging mas maingat sa hinaharap. Ang paghuhukay ng isang kuweba, pagtatago dito upang pagalingin ang kanyang sarili, at pagkatapos ay tinataka ng pasukan sa yungib ay magbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang anumang posibleng problema. Ang labanan kay Qi Jianxing, ang mga pinsala ay hindi magaan, ngunit hindi rin mabigat. Ang kasalukuyang lakas at kakayahan sa pagbawi ni Yang Kai ay mas malakas kaysa dati, kaya aabutin lamang ng ilang araw para ganap siyang gumaling, hindi pa banggitin sa tulong ng mga healing pill. Sa loob lamang ng 3 araw, hindi na problema ang 3 butas ng dugo sa kanyang katawan. Bagamat hindi sila ganap na gumaling, hindi na sila magdudugo. Sa 3 araw na ito, inaalala ni Yang Kai ang pakikipaglaban kay Qi Jianxing, ang kanyang pagmamataas at pagkawala, ang kanyang sariling pag-iingat, naghahanap ng mga pagkukulang ng ibang tao, at nagmumuni-muni sa kanyang sarili. Anong magandang ani? Pagkamulat ng kanyang mga mata ay napuno ng saya ang kanyang katawan. Buong lakas na lumaban sa kanya ay naging masaya siya. Ang yang liquid sa dantian ay kailangang mapunan ng kaunti. Sa kabutihang palad, nag-iwan si Grandmaster Ling Taishu ng ilang bote ng yang attribute pill sa kanyang universe bag, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dito. Pagkatapos lunukan ng isang buong bote, ang yang liquid sa dantian ay tumaas ng 1 dosenang patak. Pagkatapos na dalisayan ang Yuan Chi, ang dami ng enerhiya na kailangan para mapawi ang isang patak ng yang liquid ay naging higit pa kaysa dati, na isang magandang bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nilunok niya Yang Kai ang natitirang ilang bote ng yang attribute pills. Sa wakas, ang dami ng yang liquid na mayroon siya ay lubhang nadagdagan. Hinanap niya ang Cosmos Sack. Naglabas si Yang Kai ng isang berdeng bote. Ang bote na ito ay natagpuan sa katawan ni Qi Jianxing, ngunit hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Nang buksan niya ang takip ng bote ay agad siyang sinalubong ng nakakapasong init. Dahil dito ay naramdaman ni Yang Kai ang pagiging pamilyar, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang paggalaw. Malinaw niyang naramdaman na ang enerhiyang nilalaman ng bote na ito ay napakadalisay at mayaman, bagaman ito ay medyo katulad ng enerhiya sa kanyang sariling katangian ng Yang na si Yuan Chi. Gayunpaman, hindi ito pareho. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo, nakakita ng malasalaming likido sa bote, na kulay ng apoy. Hindi gaano, 4 o 5 patak lang. Si Qi Jianxing ay walang anumang bagay sa kanya maliban sa bote ng likidong ito. Itinuring niya itong tulad ng isang kayamanan, kaya tiyak na hindi mababa ang halaga nito. Ngunit ano nga ba ang bagay na ito? Si Yang Kai ay nagmamasid sa kaliwa at kanan, sumisingot dito at doon, lihim na nanghuhula. Siya ay lubhang mausisa. Old Demon. Tumawag si Yang Kai. Oo, nandito ang matandang utusan. Ang Old Demon ay tumugon sa medyo nakakabigay puri na paraan. Tingnan mo ang bagay na ito, nakikilala mo ba ito? Tanong ni Yang Kai. Hindi napigilan ng matandang demonyo ang pagubo ng ilang beses sa alanganin. Kalimutan mo na ito. Ang puso ni Yang Kai ay kasing linaw ng araw, alam na malamang na naging tanga muli ang Old Demon. Ang alaala ng Old Demon ay magulo, kung minsan ito ay maaaring may malaking pakinabang, at kung minsan ito ay ganap na walang silbi. Nozanay na si Yang Kai dito. Kung talagang nakilala ng Old Demon ang bagay na ito, tumalon na sana siya para patunayan ang kanyang kaalaman, bakit niya hihintayin na magtanong si Yang Kai? Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yang Kai na ang bagay na ito ay hindi dapat maging lason, kaya't nakipag-usap siya sa Old Demon ng ilang sandali. Ganon din ang naisip niya. Ngunit medyo nag-aalala pa rin si Yang Kai, kaya nagmamadali siyang lumabas sa kanyang pag-iisa. Pagkaraan ng mahabang panahon na paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang nag-iisang 4th grade monster beast. Nang walang anumang paliwanag, pinalo niya ang halimaw na hayop hanggang sa ito ay mawalan ng malay, pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kuweba. Sa pagbabalik, pumili si Yang Kai ng isang tangkay ng tuyong damo, maingat na isinawsaw ito sa likido sa bote, at pagkatapos ay inilagay ito sa bibig ng halimaw na hayop. Tahimik siyang naghintay at nagmamasid. Hindi nagtagal, ang demonic beast ay nagpakawala ng isang walang katulad na malungkot na alulong na parabang ito ay Nalsan. Walang humpay na nanginginig ang buong katawan nito habang lumalabas ang puting bula sa bibig nito.
Ang katawan nito ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai, lihim na iniisip na maswerte na hindi siya nakipagsapalaran ngayon, kung hindi, baka hindi niya alam kung paano siya namatay. Gaya ng naisip ni Yang Kai, ang 4th grade monster beast ay biglang naglabas ng lakas, at pagkatapos ay bigla itong kumawala mula sa pagpigil ni Yang Kai, puno ng sigla, at mabangis na nakipag-away kay Yang Kai sa kuweba. Sa ganitong estado, mukhang hindi ito nalasan. Pagkatapos ng mahabang matinding labanan, namatay si Yang Kai sa galit. Nataranta ang pagtingin sa bangkay ng halimaw na hayop, medyo nataranta si Yang Kai. Bago niya ito ibalik, malinaw na isa lang itong 4th grade monster beast, at madali niya itong matambak, pero bakit pakiramdam niya ay mas malakas ito ngayon? Ito ay tila may lakas ng 5th grade monster beast. Habang siya ay naguguluhan, tahimik na nabuo ang isang butil ng dugo. Tiningnan nito ni Yang Kai, at natigilan ng mahabang panahon. Hindi sigurado ang kanyang ekspresyon, at hindi niya maiwasang magmura. Young Master, huminahon ka. Ang old demon ay nagmamadaling inaliw siya. Ang dahilan ng galit ni Yang Kai ay walang iba kundi ang katotohanang nahulaan na niya kung ano ang nasa loob ng berdeng bote na ito. Ang ebidensya ay ang butil ng dugo na pinalapot pagkatapos ng kamatayan ng halimaw na hayop. Ang butil ng dugo na ito ay kasing laki ng isang maliit na thumbnail. Kahit na hindi ito kasing laki ng butil ng dugo ng isang 5th grade monster beast, ito ay mas malaki kaysa sa blood bead ng isang 4th grade monster beast. Upang mapalago ang 4th grade monster beast sa isang level na malapit sa 5th grade sa napakaikling panahon, ang likido sa bote ay malinaw na isang uri ng kayamanan. Pinagsama ito sa narinig niya kalahating taon na ang nakalipas, at pagkukumpara sa hugis at kulay ng likido sa bote, puno ng inis ang mukha ni Yang Kai. Napakahusay na flame liquid. Ito ay isang likas na kayamanan na makapagpapadalisay kay Yuan Chi. Maaari nitong gawing mas dalisay at mas tatangi-tangi ang Yuan Chi. Sa mundong ito, walang maraming bagay na makapagpapadalisay ng Yuan Chi ng isang cultivator, kaya lahat ng uri ay hindi mabibili. Halimbawa, ang 19 Yuan Condensing Dew ay isang high-end na pag-iral. At ang Brilliant Flame Liquid na ito ay pareho. Dati, nang marinig niyang binanggit ni Elder Zuo Wen ng Reflecting Moon Sect ang Brilliant Flame Liquid sa tabi ng lawa, hindi masyadong natukso si Yang Kai, dahil mayroon na siyang 19 Yuan Condensing Dew, kaya hindi na kailangang maging gaaman. Ngunit ngayon, nagkataon na nakuha niya ang Brilliant Flame Liquid. Iba ang sitwasyon. Ang 19 Yuan Condensing Dew ay maaaring gamitin kapag siya ay sumusulong sa Yuan Chi. Magagamit na ngayon ang Brilliant Flame Liquid, at tiyak na magiging mas maganda ang epekto kung gagamitin niya ang dalawa ng sabay. Sa kasamaang palad, ang gayong kayamanan ay nahahati sa kalahating patak ng isang halimaw na hayop. Sumakit ang puso ni Yang Kai, sumakit ang kanyang atay, sumasakit ang kanyang baga. Sumasakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Ito ay walang silbi upang maging mapataob. Habang hinahagulgol ang swerte ng taong ito mula sa 9-star sword sect, nakaupo siyang nakakross. Maingat na kumukuha ng patak ng Brilliant Flame Liquid mula sa bote, mabilis na ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ininom ito. Mata sa ilong, ilong sa puso, pumasok sa meditasyon. Sa pag-ikot ng True Yang Tactics, naramdaman ni Yang Kai ang isang nasusunog na sensasyon na kumalat mula sa kanyang tiyan. Ang mga taong nag-cultivate ng Yang of Fire techniques ay karaniwang walang ganitong pakiramdam. Mula dito, makikita kung gaano kainit ang enerhiyang nasa Brilliant Flame Liquid. Sa una, hindi gaanong malakas ang nasusunog na sensasyon, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi nagtagal ay naramdaman ni Yang Kai ang nasusunog na sensasyon na parang nasa isang pagan. Nag-iinit ang buong katawan niya, at ang bagong damit na pinalitan niya ay agad na basang-basa sa pawis. Ang matinding pag-aapoy na ito ay unang nanatili sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan ng ilang sandali, at pagkatapos ay agad itong ginabayan ng True Yang Tactics. Mula sa lahat ng direksyon, bumuhos ito sa kanyang mga paa at buto. Ang kanyang mga meridian ay nasa matinding sakit. Mariing itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin, hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti, at ang secret arts ay lumaganap ng mas mabilis at mas mabilis. Ang init na ito ay parang apoy na maaaring sumunog sa kalangitan, parang magma na maaaring sumunog sa lupa. Habang umaagos sa kanyang mga meridian, sinunog din ito ang Yuan Chi sa mga meridian ni Yang Kai. Pagkatapos ng ilang sirkulasyon, biglang nalaman ni Yang Kai na ang kanyang Yuan Chi ay nakompress at na-purify sa limitasyon. Ito ay naging mas dalisay. Nanginginig ang kanyang diwa, at lalo siyang nag-concentrate. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay umabot muli sa limitasyon nito, at hindi na madalisay. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang isip para gabayan ang enerhiya na nilalaman ng Brilliant Flame Liquid. Ilulubog ito sa dantian. Sa loob ng dantian, mayroong halos 100 patak ng Yang Liquid na maaaring masunog. Mabagal na lumipas ang oras. Pagkalipas ng ilang araw, iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, ang kanyang mga pupil ay umaapaw sa liwanag, at hindi sinasadyang huminga ng malalim. Nakakapanibago. Sa isang patak ng Brilliant Flame Liquid, ang Yuan Chi ni Yang Kai ay muling napino, na binawasan ang daang patak ng Yang Liquid ng higit sa 1 dosina, ngunit ang enerhiya na nasa bawat patak ay higit pa kaysa dati.
hindi lamang nagkaroon ng pagbabago ang kanyang Yuan Qi, ngunit maging ang kanyang mga meridian at pangangatawan ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Ang kanyang mga meridian ay naging mas matigas at mas malawak, ang kanyang pangangatawan ay naging mas matatag, at bawat pulgada ng kanyang balat, bawat cell, ay muling pinasigla, mula sa loob palabas. Ang kanyang orihinal na separation and reunion boundary 7th stage cultivation ay lubos na pinagsama-sama, at siya ay hindi malayong makapasok sa separation at reunion 8th stage. Ito ang epekto ng pagtemper sa kanyang Yuan Qi. Minsan, kapag lumalabag, ang pagtaas ng enerhiya sa katawan ay hindi lamang ang paraan. Old Demon, kung kukuha pa ako ng isa pang patak ng Brilliant Flame Liquid, direkta ba akong makakalusot? Sabik na subukan ni Yang Kai. Bagamat minsan ay hindi mapagkakatiwalaan ang matandang demonyo, binigyan na niya siya ngayon ng mahalagang karanasan. Malamang na walang silbi. Ang kakayahang pinuhin ng Yuan Qi ni Young Master sa lawak na ito ay ang pinakamalaking epekto ng ganitong uri ng mahalagang kayamanan. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na kapag mas marami kang kinukuha, mas maganda ang epekto. Kung gusto mong pinuhin muli ang iyong Yuan Qi, kakailanganin mong humanap ng mas maganda at mas mataas na grade treasure. Sa tingin ko din, inalis ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at same time na pinasok ang maliit na berdeng bote sa kanyang universe bag. Saan natagpuan ng mga tao ng 9-star sword sect ang Brilliant Flame Liquid na ito? May ilang patak si Qi Jianxing, kaya paano naman si Wu Chengyi? Mas marami pa naman siguro ang nararamdaman niya, di ba? Sa pag-iisip, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapangiti. Ipinadala ni Wu Chengyi si Qi Jianxing para tugisin siya, kaya paano siya binitawan ni Yang Kai ng ganoon kadali? Nagkaroon na ng awayan sa pagitan nila, at ngayong alam niya na ang kabilang partido ay may napakahalagang kayamanan, kakaiba kung walang ideya si Yang Kai tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang lakas ni Wu Chengyi ay masyadong malakas, at siya rin ang pansamantalang pinuno ng grupong iyon ng mga cultivator. Kung talagang gusto ni Yang Kai na masaktan siya, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas, kaya ang bagay na ito ay maaari lamang malutas ng dahan-dahan. Inaayos ang kanyang kalooban, umalis si Yang Kai sa pag-iisa. Sa susunod na buwan, hinabol ni Yang Kai ang monster beast sa liblib na mundo. Sa loob ng isang buwang paggala na ito, si Yang Kai ay hindi nakatagpo ng iba, ngunit ang bilang ng mga halimaw na hayop na natagpuan niya ay kakaunti at napakalayo. Tila ang mga bagay ay talagang tulad ng sinabi ni Chen Zhu Shu sa kanya. Karamihan sa mga halimaw na hayop sa nakahiwalay na mundong ito ay inalipin ng mga tao ng dinastiyang Tianlang. Marshall Peak, Kabanata 234. Tianlang Dynasty Zimo. Pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, napakaliit ng ani ni Yang Kai. Hindi niya kayang pumatay ng maraming monster beast, kaya natural, hindi siya nakakuha ng anumang blood orbs, ngunit ito ay pangalawa. Ang pangunahing punto ay ang halimaw na hayop na nakatagpo niya ay masyadong mahina. Ang isang rank 4 na monster beast ay hindi makatiis ng higit sa ilang mga galaw sa harap ni Yang Kai, at ang mas mahina na rank 5 monster beast ay medyo hindi rin sapat. Nang hindi nakakaranas ng isang mahirap na labanan, imposible para sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang sariling pundasyon. Si Yang Kai ay nauuhaw sa dugo at sa pagbibinyag ng malalakas na kaaway. Hindi naman sa wala siyang napala. Sa buwang ito, hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Kai ang isa pang gamit ng Beast Soul skill. Ang Beast Soul skill na nakuha niya mula sa dalawang malupit na Monster Beast's Remnant Thoughts ay hindi lang para atake. Gayunpaman, si Yang Kai mismo ay nasa proseso pa rin ng paggalugad sa paggamit na ito, at hindi pa ito na perpekto. Sa araw na ito, pagkatapos na patayin ni Yang Kai ang tatlong rank 4 na Monster Beast, sa isang tiyak na kagubatan na 30 milya ang layo, isang babae ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at isang bakas ng lamig at pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Medyo iba ang pananamit at facial features ng babaeng ito sa Big Man. Isa siya sa mga cultivator ng kaharian ng Tianlang. Hindi siya pangit, at masasabing napakaganda. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, ang babaeng ito ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam, tulad ng isang magandang ahas na nagtago ngunit hindi umaatake, at anumang oras, gagamitin nito ang kanyang makamandag na pangil upang kumagat ng mga tao at pumatay sa kanila. Kahit sinong makakita sa kanya, hindi sila maglalakas loob na tingnan siya ng masama. Medyo revealing ang mga damit niya. Nalantad ang kanyang malajade na mga braso, at hindi may tago ng mahigpit na mixing pang itaas sa kanyang itaas na katawan ang kanyang kahangahangang figure. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay, walang pag-aalinlangan ang kanyang patag na tiyan at napakagandang pusod. Mas simple pa ang ibabang bahagi ng katawan niya, na may mixing shorts na umabot sa balakang. Tumambad ng ganon-ganon ang dalawa niyang balingkinitan na magagandang binti. Tumingin siya sa direksyon ni Yang Kai, at ang sulok ng kanyang bibig ay may malamig na ngiti. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang katanji tanging at maliit na katawan ay puno ng walang kapantay na lakas ng pagsabog. Nang tumayo siya, ang 2 taong nakatayo sa likuran niya ay tahimik na umatras ng ilang hakbang, at tinitigan ang likod nitong babaeng kahariang Tianlang, puno ng takot at hinanakit ang kanilang mga mata. Ang 2 taong ito ay isang lalaki at isang babae. Kung narito si Yang Kai, tiyak na magugulat siya dahil ang 2 ito ay talagang mga disipulo ng Ghost King Valley. Jin Hao at Leng Shan.
Ang dalawang disipulo ng Ghost King Valley ay nakatitig sa babaeng Tianlang Dynasty sa sandaling ito, at habang sila ay nakatitig, ang kanilang Yuan Qi ay hindi sinasadyang lumundag habang ang hangarin na pumatay sa kanilang mga mata. Roar! Sa oras na ito, 12-dosenang monster beast sa paligid nila ang biglang naglabas ng kanilang mga pangil at umungol kina Jinhao at Leng Shan, na may halong babala. Ang babae mula sa dinastiyang Tianlang ay dahan-daang lumingon at binigyan ng makahulugang tingin sina Jinhao at Leng Shan. Hindi maiwasan ng dalawa ang manginig. Mabilis niyang binawi ang kanyang layuning pumatay at si Yuan Qi. Hindi mo ako mapapatay. Ang pangalan ng babaeng Tianlang Dynasty ay Zimo. Sina Jinhao at Leng Shan ay nasa tabi niya sa loob ng 1 hanggang 2 buwan, ngunit ito lang ang alam nilang impormasyon tungkol sa kanya. Malamig na ngumuso si Zimo. Minsan lang, kung maglakas loob kang sumubok muli ng anumang nakakatawa, papatayin kita. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bagamat ang mga mata ni Jinhao at Leng Shan ay puno ng kahihiyan, hindi sila naglakas loob na kumilos ng may pangahas. Mabilis na iniyuko ni Jinhao ang kanyang ulo at sinabi, "Huwag manggahas ang subordinate at junior sister. Please rest assured, young Lady Z." Tinitigan siya ng malalim ni Zimo saglit bago ngumiti. "Dapat kang magpasalamat na nahulog ka sa mga kamay ko, kung hindi mo sinasadyang mahulog sa kamay ng dalawa kong kuya at senior sister, natatakot akong patay ka na." Pagkasabi nito, dahan-daang humakbang pasulong si Zimo, ang kanyang malapad na baywang ay malumanay na umuugoy habang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na damilat si Jinhao at hindi napigil ang lumunok ng laway. Kahanga-hanga ang figure ni Zimo. Ang kanyang pananamit ay napaka-bold at walang pidgel, ganap na naiiba sa mga kababaihan ng Great Han Dynasty. Bagamat ilang araw na silang magkasama, sa tuwing tumitingin ito sa kanya, nagbibigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pananabik, lalo na ang patag na tiyan at napakagandang pusod, na isang malaking atraksyon sa mainit na dugo na si Jinhao. Madalas niya itong pinagpapantasyahan. Kung kaya niyang habarin ang mapang-akit na babaeng ito, walang awa na saktan siya, tikman ang kanyang kagandahan, pakinggan ang kanyang paghingi ng awa at pagsigaw, gaano kasaya iyon. Ngunit si Jinhao ay naglakas loob lamang na isipin ito. Sa harap ni Zimo, hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang baluktot na pag-iisip. Ang babaeng ito mula sa dinastiyang Tianlang. Isa siyang master na pumatay ng walang takip mata. Kung ikukumpara sa mga alagad ng Ghost King Valley, mas malupit at madyugo pa siya. Lumapit si Zimo kay Leng Shan at tumayo sa harapan niya, nakangiti pa rin. Bakas sa mukha ni Leng Shan ang hindi natural na hitsura ng pagkasuklam, hindi mapigilan ang kanyang katawan na manginig, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Zimo at iniunat ang kanyang jade na parang kamay, itinaas ang maselang baba ni Leng Shan at tinitigan ang kanyang manipis na pulang labi. Sa susunod na sandali, bigla siyang samandal at idiniin ang kanyang mga labi sa labi ni Leng Shan. Huminga ng malalim si Jinhao at tahimik na binaluktot ang kanyang katawan, tahimik na inilabas ang kanyang puwitan, naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo. Dumating ang tunog ng pagsuso, at ang walang lakas na pagtutol ni Leng Shan ay pumukaw lamang sa interes ni Zimo. Habang tumatawa, iniunat ni Zimo ang kanyang kamay at isinubsob ito sa damit ni Leng Shan, nangangapa sa paligid. Namula ang mga mata ni Jinhao sa inggit. Leng Shan sa sekta, kahit siya ay hindi nang ahas na maging mapangahas sa kanya, ngunit sa mga araw na ito, siya ay tinitikim ng ibang babae. Ang malaahas na dila na iyon ay sumubok sa kanyang bibig, ang buong dibdib na iyon ay minasa ng walang hugis, at ang masiglang bilog na puwitan ay natatakpan ng isang payat na kamay ng Jade, na patuloy na nagbabago ng hugis sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong bagay, nakita ito ni Jinhao nang hindi bababa sa 7 o 8 beses, at sa tuwing maaalab siya nito sa pagnanasa, ito ay hindi makayanan. Ang walang lakas na pagtutol ni Leng Shan ay naging pagpapasakop. Unti-unting bumibilis ang paghinga ng dalawang babae, at rinig na rinig ang tunog ng pintig ng kanilang puso na naging dahilan ng pagtakbo ng imahinasyon ng isa. Pinilit ni Jinhao ang sarili na lumingon, natatakot siyang hindi niya makontrol ang sarili. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinakawalan ni Zimo si Leng Shan at naghiwalay ang labi ng dalawang babae, isang kristal na malinaw na linya ang nagdurugtong sa kanilang mga labi. Tumaas at bumagsak ng marahas ang dibdib ni Leng Shan, at bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Humadjadjak si Zimo at inabot ang mga ito para panasan sila, kasing banayad ng magkasintahan. "Gusto mo bang makuha siya tulad ko?" Biglang lumingon si Zimo at nakangiting tumingin kay Jinhao. Nakatingin sa kawalan si Jinhao, may pagtataka sa kanyang mukha. Kinagat ni Zimo ang kanyang mga labi. "Gusto mo ang junior sister mo, tama ba?" Sumulyap si Jinhao kay Leng Shan at tumango. "Maaari kitang bigyan ng pagkakataon." Makahulugang tiningnan ni Zimo si Jinhao. "Tingnan natin kung maiintindihan mo ito." Puno ng pagpupumiglas at sakit ang mukha ni Jinhao, ngunit hindi nagmamadali si Zimo at tahimik lang siyang tiningnan, naghihintay ng kanyang sagot. Alam niyang hindi tatanggi si Jinhao sa kanyang proposal dahil hindi siya gentleman. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumuhad si Jinhao sa lupa at tame time na nagsabi. Ang subordinate na ito ay handang tame time na ipangako ang kanyang katapatan sa young lady. Mula ngayon, ang subordinate na ito ay dadaan sa tubig at tatapak sa apoy upang matupad ang young ladies. Utos. Hihihi.
Tumawa si Zemo at bahagyang tumango. Napakagaling. Ang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari, gusto ko ang matatalinong tao. Brother. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Leng Shan habang malungkot na nakatitig kay Jinhao. Naging awkward ang ekspresyon ni Jinhao. Junior sister, ikaw at ako ay mabubuhay o mamatay sa kagustuhan ng young lady, bakit tayo maglalaban? Ang young lady ay mabait at matuwid at handang bigyan tayo ng pagkakataon. Kung susundin natin ang kanyang kagustuhan, magagawa natin mabuhay. Tumingin si Leng Shan kay Jinhao nang may pagkasuklam at hindi na nagsalita, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Humalaklak si Zemo at umatras sa malapit na puno, kalahating nakasandal sa puno, ang kanyang ekspresyon ay malamlam at malandi habang bumubulong. Pumunta ka at tulungan mo akong makahuli ng isang tao. Pagkatapos mong makumplito ang gawaing ito, ang iyong junior sister ay nasa iyo, magagawa mo. Kahit anong gusto mo sa kanya. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Leng Shan habang ang mukha ni Jinhao ay puno ng pananabik. Kung ikaw ay sapat na mabilis, sapat na mahusay, at huwag mo akong hayaang maghintay ng masyadong mahaba. Nilabas ni Zemo ang kanyang pulang dila at dinilaan ang kanyang mga labi. Hayaan mo akong samahan ka sa pagkakataong ito. Young lady, gusto ko pareho. Lalaki at babae, hehe. Hindi napigilan ni Jinhao na malunok ang kanyang laway. Upang makapaglaro kasama ang kanyang junior sister. At makipagtalik din sa mga kaakit-akit na kababaihan ng dinastiyang Tianlang. Isang dragon na may dalawang phoenix, anong panaginip? Agad na natuwa si Jinhao at tuwang-tuwang sinabi. Pakisabi sa akin, young lady. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zemo habang nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Kailangan mong pumunta ng 30 kilometro mula rito. Nandito na ang target mo, kaya kailangan mong kumilos ng mabilis, kung masyadong mabagal, baka hindi mo na mahabol. Kumunat ang noo ni Jinhao. Pwede ko bang tanungin si young lady, ilan ang tao? Dapat isa lang, kumpiyansa na sagot ni Zemo. Isa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jinhao. Upang mabuhay hanggang ngayon, tiyak na hindi mahina ang kanyang lakas. Young lady, gusto kong sumama sa aking junior sister, mangyaring payagan ako. Hihihi. Humajijak si Zemo. Dapat manatili ang junior sister mo, para hindi kanya samahan, pero makakapagpadala ako ng ilang monster beasts para samahan ka. Dapat sapat na ang 3 fifth order monster beast, di ba? Naging mapait ang ekspresyon ni Jinhao, alam niyang hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ng kabilang partido. Ang 3 fifth order monster beasts ay higit pa sa sapat upang patayin. Sa halip na sabihin na ang mga halimaw na hayop na ito ay narito upang suportahan siya, mas mabuting sabihin na narito sila upang subaybayan siya. Tama na yan. Hindi naglakas loob si Jinhao na magpakita ng kawalang kasiyahan at mabilis na tumango. Sige, tandaan mo, hinihintay ka ng junior sister mo na bumalik. Maghihintay din ako. Kinindata ni Zemo si Jinhao. Oo, tumayo si Jinhao at lumipad patungo sa direksyon na sinabi ni Zemo. Mabilis na sumunod ang 3 fifth order monster beast. Bagamat lahat sila ay 5th order monster beast, may pagkakaiba pa rin sa lakas sa pagitan nila. Habang lumilipad, lumingon si Jinhao at nakita ang hitsura ng 3 halimaw na halimaw at hindi niya maiwasang sampain sila sa kanyang puso. Kung 3 lang silang ordinaryong 5th order monster beasts, maaari pa rin silang harapin ni Jinhao, ngunit ang 3 ito ay karaniwang 5th order monster beast, bawat isa sa kanila ay katumbas ng 5th o 6th stage ng Yuan Chi boundary, kaya paano siya maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa sandaling ito, magagawa lang niya ang kanyang makakaya para tapusin ang gawaing ibinigay sa kanya ni Zemo. Ang bilis ni Jinhao ay napakabilis, at kasama ang malambot na katawan ni Leng Shan at Zemo sa kanyang isipan, nakarating siya sa kanyang destinasyon nang wala pang isang patpat ng insenso na halaga ng oras. Pinipigilan ng kanyang aura, laming-galing si Yang Kai sa paligid ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng mga ito, ilang pulbos na lamang ang naiwan. Ang pulbos na ito ay ang mga labi ng halimaw na hayop matapos itong mamatay. Ang 3 halimaw na sumunod sa kanya ay tumakbo sa gilid at sumangot, pagkatapos ay agad na humabol sa isang tiyak na direksyon. Nagmamadali ding sumunod si Jinhao. Matapos maghabol ng kalahating oras o higit pa, biglang huminto ang 3 fifth order monster beast, isang mabangis na ekspresyon sa mukha nito habang nakatingin sa isang tiyak na bahagi ng gubat. Bumagsak si Jinhao sa lupa, nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa masukal na kagubatan, bahagyang sumisigaw. Sino bang kaibigan ang naririto? Pakipakita ang iyong sarili. Martial Peak, Kabanata 235. Ang bagong gamit ng Beast Soul Skill. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Jinhao, isang figure ang lumitaw mula sa kadiliman ng gubat. Nang makita ang kabilang partido na lumilitaw ng walang takot, hindi napigilan ni Jinhao ang pag-igting, ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang palihim niyang itinaas ang kanyang pagbabantay. Naisip niya na, tulad ng nahulaan niya noon, nakatagpo siya ng isang uri ng matter. Gayunpaman, nang lumitaw ang itsura ng taong ito sa harap ng mga mata ni Jinhao, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging hindi makapaniwala, ang kanyang mga pupil ay lumiliit. Sinimangutan lang siya ni Yang Kai, ngunit sa katunayan, wala rin siyang magawa.
Natukoy na ng kabilang partido ang kanyang pinagtatagwan sa isang sulyap, kaya ano ang silbi ng patuloy na pagtatago? Imbes na pilitin siya, baka kusa na lang siyang lumabas. Inilibot ang kanyang mga mata sa paligid, kumunat ang noo ni Yang Kai, agad na naunawaan ang maraming bagay. Ikaw. Sumigaw si Jinhao. Paano mo? Paano mo? Buhay pa, napangiti si Yang Kai. Oo, paano ka pa nabubuhay? Bumaba ang boses ni Jinhao. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, 3 disipulo ng Ghost King Valley ang humabol kay Yang Kai. Si Yu Chengkun ang pinakamabilis, humahabol kay Yang Kai, sinundan nina Jinhao at Leng Shan, ngunit nang makarating silang dalawa sa isang bangin, naramdaman nila ang pagkamatay ni Yu Chengkun. Sa oras na iyon, inisip ni Jinhao na kinaladkad ni Yang Kai si Yu Chengkun pababa sa bangin at nasawi ng magkasama, ngunit hindi niya inaasahan na muli niya itong makikita pagkalipas ng kalahating taon. Sa pagkakataong ito, ang alagad ng High Heaven Pavilion na ito ay hindi lamang buhay kundi mas malakas din kaysa kalahating taon na ang nakalipas. Bakit hindi ako mabubuhay? Tumisi si Yang Kai. Hindi ka ba nahulog sa bangin na iyon? Nag-isip si Jinhao ng isang posibilidad. Ginawa ko, ngunit umakyat ako pabalik. Siya nga pala, hindi gaanong pinalad ang junior brother mo, nahulog siya sa ilalim ng bangin at naging isang tumpok ng meat paste na namatay sa isang kalunos-lunos na kamatayan. Bumangon si Yang Kai at tumaas ang kanyang kilay. Ang orihinal na intensyon ng mga salitang ito ay guluhin ang isip ni Jinhao at galitin siya, ngunit ang hindi inaasahan ni Yang Kai ay nanatiling walang pakialam si Jinhao. Pinitian niya lang ang sarili niya. Kung kalahating taon na ang nakalipas, galit na galit talaga si Jinhao, pero ngayon, nasa kamay na ng iba ang sarili niyang buhay. Siya ay tulad ng isang luwad na bodhisattva na tumatawid sa ilog, paano siya magkakaroon ng paglilibang na mag-alala tungkol sa iba? Nang maramdaman ng kawalang interes ni Jinhao, sumimangot si Yang Kai at tumingin sa 3 Fifth Order Monster Beast na nasa malapit. Mapang-asar niyang sinabi, kaya tinalikuran mo na ang sarili mong sa. Ang iilang tao na tumalikod sa dinastiyang Tian lang. Ang 3 Level 5 Monster Beast na ito ay hindi kapareho ng mga species, kaya sila ay nabuhay ng mapayapa. Higit pa rito, sila ay pag-alit sa kanya. Halata namang may umalipan sa kanila. Walang ganitong kakayahan si Jinhao, tanging ang mga tao mula sa dinastiyang Tian lang ang maaaring magpaalipin sa halimaw na hayop. Ano ang alam mo? Medyo nagalit si Jinhao. Sumigaw kay Yang Kai, sumigaw siya. Wala kang alam, kaya tigilan mo na ang pagbubuga ng kalokohan dito at husgahan ako kung sino ako. Kung may oras ka, alagaan mo muna ang sarili mo. Kaway ng kamay, inutusan ni Jinhao. Patayin siya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatitig siya sa 3 rank 5 Monster Beast. Sinong mag-aakala na ang 3 halimaw na halimaw ay magpapatuloy lamang sa pananakot kay Yang Kai, ngunit hindi nakinig sa utos ni Jinhao na patayin siya. Kalokohan, mabahong asong babae. Hindi maiwasan ni Jinhao na magmura. Hinayaan ni Zemo ang 3 Monster Beast na sumunod sa kanya, ngunit hindi sila nakikinig sa kanyang mga utos. Ano ang silbi nila? Hahaha. Nang makita ang nakakatawang eksenang ito, hindi napigilan ni Yang Kai na tumawa ng malakas. Namula at asol ang mukha ni Jinhao, na parabang nagbukas siya ng die house. Ang pangungutya ni Yang Kai, kasama ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, ay lubos na ikinainis niya. Gumalaw ang kanyang mga kamao habang ngumisi kay Yang Kai. Tumawa ka, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumawa sa hinaharap. Habang nagsasalita, ang 2 puting kuko ng multo ay nagbuga ng malamig na hangin, na nagbibigay ng lamig sa buto. Tulad ng hangin, si Jinhao ay sumugod kay Yang Kai. Ang kanyang mga kuko ng multo ay tumawid. Dala nito ang isang madilim na liwanag, isang hindi mabata na malamig na aura ang pumuno sa katawan ni Yang Kai, na patuloy na nadudurog ang kanyang kaloob-looban. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang hinihimok niya ang kanyang Yuan Chi na labanan ang pagguho ng kabilang partido habang pinipigilan ang pag-atake ng kabilang partido. Medyo malaki ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Ang lakas ni Jinhao ay nasa Yuan Chi 5th stage, na 2 kaharian na mas mataas kaysa sa Qi Jianxing, ngunit kung gusto talaga ng isa na paghambingin, halos magkapareho ang pagiging epektibo ng labanan ng dalawa. Magkaiba kasi ang background nila. Si Qi Jianxing ay nagmula sa isang first-class sect tulad ng 9-Star Sword School, habang si Jinhao ay nagmula sa isang second-class sect tulad ng Ghost King Valley. Sa makatuwid, kahit na mukhang dahado si Yang Kai, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib sa ngayon. Sa nakalipas na buwan o higit pa, medyo lumaki siya. Ang tanging ikinabahala ni Yang Kai ay ang 3 rank 5 Monster Beast. Ang bawat isa sa lakas ng Monster Beast na ito ay hindi pangkaraniwan, kaya kung lahat sila ay sumugod sa kanya, ang tanging pagpipilian niya ay ang tumakas. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali na labanan, nagulat si Yang Kai nang makitang ang 3 halimaw na ito ay nanunood lamang sa gilid, na walang balak manghimasok. Nang makita ito, lumakas ang tapang ni Yang Kai, at dahan-dahang tumaas ang kanyang lakas hanggang sa maabot nito ang tuktok ng hangganan ng paghihiwalay at reunion. Ang mga pag-atake ni Jinhao ay walang awa at mabangis, na naglalabas ng lahat ng galit na naipon niya sa nakalipas na buwan. Tuluyan na niyang nakalimutan ang gawaing ibinigay sa kanya ni Zemo, na hulihin si Yang Kai at ibalik siya.
Nagpakita siya ng determinasyon na hindi siya susuko hanggat hindi niya napatay si Yang Kai. Nakakuha ng mataas na kamay, sa kalahating tasa lang ng oras ng tsaa, si Jin Hao ay nag-iwan na ng higit sa 100 sugat sa katawan ni Yang Kai. Bagamat hindi sapat ang mga ito upang mapinsala ang kanyang mga kalamnan at buto, naging sanhi pa rin ito ng maraming pagdugo. Hehehehe. Anak, mama ngayon. Sa gitna ng matinding labanan, si Jin Hao ay may lakas pa rin na magpakitang gilas, manunuya. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumuntok, sinamantala ang defensive state ni Jin Hao para mabilis na umatras. Bigla niyang itinaas ang mga palad niya at hinampas iyon patungo sa gitna. Dalawang soul-stirring energy fluctuations surged out. Naramdaman ng pagpatay na layunin sa likod ng hakbang na ito, hinanda din ni Jin Hao ang kanyang sarili. Umalangaw ang dagandong ng tigre at umuungon ng baka habang ipinakita ni Yang Kai ang kanyang beast soul skill. Habang nagtutulak palabas ang dalawang palad, dalawang nagninangas na pula at parang buhay na silhouette ang sumugod na parang kidlat. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Jin Hao habang nagmamadaling umatras. Sa pagharap sa dalawang pag-atake ng halimaw na hayop, hindi na siya nang ahas na magpigil, itinulak ang kanyang Yuan Chi sa limitasyon habang paulit-ulit niyang ginagamit ang kanyang mga galaw ng pagpatay. Tihim na nagmura si Yang Kai habang nagsanib puwersa siya sa dalawang beast soul para umatake. Bagamat matagumpay na naipakita ang beast soul skill, hindi ito ang gusto ni Yang Kai. Sa buwang ito, nakatuklas siya ng isa pang paraan para magamit ang beast soul skill. Inaasahan niyang magtagumpay sa isang suntok laban kay Jin Hao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinagbigyan ng langit ang kanyang nais, kaya sumuko na lang siya. Si Jin Hao ay karapat-dapat na maging isang Yuan Chi 5th Stage Master. Si Yang Kai at ang dalawang Beast Soul ay nagsanib puwersa para lumaban, ngunit nagawa lamang nilang i-turntable at lumaban ng pantay-pantay. Ilang sandali pa, ang dalawang Beast Souls ay naubusan ng enerhiya at nawala ng walang bakas. Nang makita ang pagkakataong ito, nagmamadaling sumugod si Jin Hao at ngumisi. Anak, patay ka na. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai nang muli niyang itinaas ang kanyang mga palad. Nang makita ang pamilyar na pagkilos na ito, nagulat si Jin Hao. Ayaw niyang harapin ang dalawang walang laman ngunit napakahirap na harapin muli ang mga kaluluwang hayop. Kaya't nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang trump card. Umalangaw ang isang malamultong alulong. Ang isang stream ng itim na gas ay biglang bumaril mula sa palad ni Jin Hao, at isang baluktot na mukha ang umungal ng mabangis, na may halong nakakasuklam na aura na nakamamatay. Tulad ng isang masamang espiritu, sumugod ito kay Yang Kai. Ito ay isang pamilyar na eksena. Nang magkasabay na nahulog sina Yu Chengkun at Yang Kai mula sa bangin, ginamit din ng huli ang hakbang na ito. Pagkakita sa mukha na ito, hindi nagulat si Yang Kai, ngunit natuwa. Inaasahan niya noon si Jin Hao na gamitin ang hakbang na ito, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito mangyayari hanggang ngayon. Sa isang mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, hindi gumalaw si Yang Kai. Panay ang katawan niya na parang hindi niya nakita. Sa pagpalakpak at pagtulak sa kanyang mga palad, ang dalawang enerhiya sa gitna ng kanyang mga palad ay mahiwagang nagsanib sa isa. Walang White Tiger, walang Divine Ox, at walang Beast Roar, isang dim light lang ang lumabas. Inilipat ni Jin Hao ang kanyang katawan sa gilid. Madali niya itong naiwasan. Ang dim light na ito ay agad na bumagsak sa katawan ng isang 5th Order Monster Beast sa likod ni Jin Hao. Walang ripple. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Galit na galit si Jin Hao at sumigaw. Mabaho brat, sinasadya mong mistulang bagay, gusto mo ba akong takutin? Kanina lang, natalo siya sa kamay ng dalawang Beast Phantoms, kaya pagkatapos makitang si Yang Kai ay may ganoong kalakas na paninindigan, ginamit pa niya ang kanyang trump card, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay lahat. Tumahol at walang kagat. Wala man lang bakas ng Beast Souls, paanong hindi siya magagalit? Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, biglang nayanig ang isip ni Jin Hao. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang Yuan Chi ay naging magulo din, at siya ay umatras na may nakakatakot na hitsura. Gulat na nakatingin kay Yang Kai. Ikaw, tinamaan ka ng Ghost King Seal, paano ka magiging okay? Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman ni Jin Hao na nawala ang kanyang Ghost King Seal. Katulad noong si Yu Chengkun ay nakaranas ng backlash, si Jin Hao ay dumanas din ng matinding backlash sa sandaling ito. Hehehehe, this time patay ka na. Huminga ng malalim si Yang Kai at ngumisi. Paano mo matuno ang Ghost King Seal? Puno ng takot ang mukha ni Jin Hao, ngunit hindi niya alam na sa loob ng katawan ni Yang Kai, ang matandang demonyo ay masayang kumakain sa sandaling ito. Ang Ghost King Seal, kung tuwirang sabihin, ay isang tipak ng sama ng loob na kaluluwa. Pinakain ito ng mga disipulo ng Ghost King Valley ng Yuan Chi at Blood Essence. Ito ay isang masarap na pagkain para sa matandang demonyo. Kapag pumunta ka sa impyerno, itanong mo sa junior brother mo, namatay din siya ng ganito. Pagkasabi nito, ibinuka ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinalapot ang isang patak ng yang liquid sa isang pulang dugong spa. Ang martial arts ng kabilang partido ay hindi maihahambing na matalas, at ang pares ng makamulto na puting kuko ay kasing tigas ng bakal, hindi mas mababa sa isang common grade high rank artifact sa mga tuntunin ng lakas at talas.
Upang harapin ang gayong kaaway, ang paggamit ng yang liquid bilang sandata ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Bagamat may lakas pa si Jinhao na lumaban, ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng Ghost King Seal ay nagulat sa kanya, at hindi na siya nang ahas na harapin si Yang Kai, nagmamadaling umatras. Ngunit sa pag-atras pa lang niya ng 3 hakbang, biglang lumitaw sa likuran niya ang isang pagpatay na layunin. Biglang nagbago ang mukha ni Jinhao, at bago pa siya lumingon ay nakaamoy siya ng malansang hangin at agad na nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang leeg. Bumagsak sa lupa, pinilit ni Jinhao na lumaban, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang halimaw na hayop na sumunod sa kanya na pinupunit ang kanyang laman. Ang kanyang puso ay lumubog hanggang sa ilalim, at siya ay umungal sa langit. Zemo, ikaw na mabahang patutot. Akala niya ay si Zemo ang gustong pumatay sa kanya. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sumabog si Jinhao ng buong lakas at sa wakas ay naalis ang kagat ng Fifth Order Monster Beast. Awkwardly na tumayo, naramdaman niyang nabasag ng husto ang kanyang leeg at patuloy na umaagos ang dugo. Nang siya ay matatag na nakatayo, dumating si Yang Kai dala ang kanyang espada. Ang dugong pulang espada ay tumaga sa kanyang ulo, ngunit mabilis na itinaas ni Jinhao ang kanyang mga kamay upang harangan. Malakas talaga ang mapuputi niyang mga kamay, at nataman man siya ng espada, konting bitak lang, walang hiwa. Sa isang iglap, ang Fifth Order Monster Beast ay nagmamadaling bumalik, at kasama ni Yang Kai ang inatake si Jinhao mula sa magkabilang panig. Nasira ang kaluluwa ni Jinhao, at malubhang nasugatan ang kanyang katawan, kaya paano pa rin siya magiging kalaban ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 236. Misteryo ng pagkaalipin ng hayop. Sa loob lamang ng 30 paghinga, naputol ng espada ni Yang Kai ang pares ng mga kuko ng multo ni Jinhao. Dahil nawala ang kanyang pinakamahalagang pares ng mga kamay, wala nang kakayahan si Jinhao na lumaban at makatakas na lamang sa takot. Hindi man lang makakalipad, pinatay siya ni Yang Kai at ng Fifth Order Monster Beast. Nang mamatay si Jinhao, ang dalawa pang Monster Beast na nanunood sa gilid ay tila nakatanggap ng isang uri ng utos at sabay na tumakas. Si Yang Kai ay naging mapagbantay sa kanilang mga galaw mula simula hanggang wakas. Alam niya na sila ay mga alipin ng Tianlang Dynasty's cultivator. Bagamat gusto niyang patayin ang mga ito, masyadong mabilis ang kanilang bilis. Natatakot siya na hindi niya ito maabutan sa maikling panahon. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pagbabago, maaari lamang niyang pabayaan ang mga ito. Bahagyang naghahabol ng hininga, tumingin si Yang Kai sa rank 5 Monster Beast na nakatayo sa gilid. Unti-unting lumuwag ang bahagyang kulubat niyang kilay at bumungad sa kanyang mukha ang isang dampi ng saya. Ang labanang ito ay mas madali pa kaysa sa pakikipaglaban sa disipulo ng 9-Star Sword School. Ang pagkakaroon ng Old Demon at ang pagkakanulo ng rank 5 Monster Beast ang susi sa pagkamatay ni Jinhao. Kahit na namatay si Jinhao, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sasalakayin siya ng halimaw na hayop na dala niya. Ang ugat ng lahat ay ang Beast Soul Skill. Isa rin itong paraan na hindi sinasadyang natuklasan ni Yang Kai. Ilang araw ang nakalipas, nakatagpo siya ng rank 5 Monster Beast. Noong una, gusto lang niyang gamitin ang Beast Soul skill para ipatawag ang dalawang Beast Soul para tumu. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang dalawang Beast Souls ay hindi inaasahang nagsanib sa isa at naging isang mahinang liwanag na pumasok sa katawan ng rank 5 Monster Beast. Pagkatapos, ang rank 5 Monster Beast ay talagang sumunod sa utos ni Yang Kai. Dahil sa hindi sinasadyang pagtuklas na ito, medyo natuwa si Yang Kai. Kamakailan lamang, ginalugad niya ang mga misteryo ng pamamaraang ito, ngunit hindi pa rin niya maisip ang mga pangunahing punto. Kahit na ginamit niya ang diskarteng ito, kung minsan ay hindi ito gumana at madalas na nagdulot ng ilang mga sakuna. Bukod dito, ang bilang ng halimaw na hayop na nakatagpo niya ay paunti-unti. Dahil dito, nakaramdam siya ng panghihinayang na wala siyang maraming mga paksa sa pagsusulit. Gayunpaman, nakaisip na siya ng pangalan para sa pamamaraang ito. Ang kombinasyon ng White Tiger Seal at ang Divine Ox Seal ay bumuo ng isang martial skill na tinatawag na Beast Slave Seal. Hiwalay, maaari niyang tawagan ang dalawang kaluluwa ng hayop upang tulungan siya, at magkasama, maaari siyang bumuo ng isang bagong martial technique. Sa pakikipaglaban kay Jinhao, malaki ang naging papel ng Beast Slave Seal. Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake ng rank 5 Monster Beast sa huling sandali, gamit ang kakayahan at lakas ni Jinhao, malamang na siya ay nakatakas. Kung gagamitin ng mabuti ang hakbang na ito, tiyak na mas malakas ito kaysa sa White Tiger Seal at Divine Ox Seal. Kahit na ang mga pag-atake ng dalawang Beast Souls ay hindi pangkaraniwan, ang kanilang kabuuang lakas ay medyo mahina pa rin. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay katumbas lamang ng kapangyarihan ng labanan ng Tier 5 Monster Beast na nasa harapan nila. Ang tanging bentahe lang nila ay may isa pa. 30 kilometro ang layo, si Zemo, na kanina pa nagmumuni-muni ng nakapikit, ay biglang binuksan ng mga ito, isang kakaibang liwanag ang kumikislap sa kanyang magagandang mata. Si Leng Shan na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran niya, ay ganoon din. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatingin siya sa direksyon ni Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng kasiyahan at kalungkutan. Si Jinhao ay kanyang kapatid, at bagamat dati ay pumayag siya sa kahilingan ni Zemo, na ikinainis ni Leng Shan, ang isang taong namamatay ay parang isang lampara na namamatay.
Hindi na siya babalik para angkinan siya, kaya hindi na kailangang maging masyadong calculative. Sa kabaligtaran, siya mismo ay nag-iisa na ngayon, sa ilalim ng kontrol ng babaeng ito mula sa Tianlang Dynasty, ang kanyang kinabukasan ay hindi tiyak. Kasabay ng pagkamatay ni Jinhao, naramdaman ito ng dalawang babae sa magkaibang paraan. Ang iyong kapatid ay patay na. Dahan-daang bumangon si Zimo at sumulyap kay Lengshan. Mabuti. Tumisi si Lengshan. Haha. Talaga. Walang kwentang lalaki, binaygo niya talaga ako. Tumiti si Zimo, kumunot ang kanyang noo. Nagmuni-muni siya saglit bago nagpatuloy. Pero may paraan siya. Ang mapatay siya sa maikling panahon, isa siyang master. Pagkasabi nito, nagningning ang mga mata ni Zimo, na para bang nakadiscover siya ng isang nobelang laruan, puno ng pananabik ang kanyang magandang mukha. Maging ang kanyang paghinga ay naging medyo mabilis. Sa magaan na hakbang, naglakad si Zimo sa direksyon ni Yang Kai. Ang 12-dosenang monster beast na nakahandusay sa lupa ay nagmamadaling tumayo at sinundan ng mga yapak ni Zimo. Sumulyap si Lengshan sa kanila, hindi umimik, at sumunod din. Alam niyang walang posibilidad na makatakas siya. Hindi pa banggitin ang 12-dosenang monster beast na hindi niya kayang harapin, ang bagay na itinanim ni Zimo sa kanyang katawan ay sapat na upang kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan. Inalis niya ang kayang blood bead na namuo pagkatapos ng kamatayan ni Jinhao at pagkatapos ay lumingon para tingnan ang 5th order monster beast sa tabi niya. Ito ay isang Yaksha Golden Shadow Leopard. Ito ay medyo marilag, na may isang matatag na katawan at isang makinis na katawan. Ang bawat kalamnan sa katawan nito ay naglalaman ng nakakatakot na lakas ng pagsabog, at ang mga kuko sa 4 na paa nito ay sapat na matalas upang maputol ang 3 pulgadang bakal. Nararamdaman ni Yang Kai na ang 5th order monster beast na ito ay mas malakas kaysa sa mga napatay niya ilang araw na ang nakakaraan. Marahil ito ay nasa kalagitnaan ng 5th order. Ito ay katumbas ng isang Yuan Chi cultivator sa ika-5 o ika-6 na yugto. Iyon ay sinabi, sa isang tunay na laban, tiyak na hindi ito katugma para sa isang Yuan Chi cultivator sa ika-5 o ika-6 na yugto. Ang isang Yuan Chi cultivator sa ika-3 o ika-6 na yugto ay higit pa sa sapat upang patayin ito. Ang bahagyang ikinagulat ni Yang Kai ay hindi ang lakas nito, kundi ang kasalukuyang kalagayan nito. Palaging may pakiramdam na hindi niya ito lubos na makontrol. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Imposible para sa isang beast slave seal na kumilos ng ganito. Bukod dito, ang Yaksha Golden Shadow Leopard na ito ay nasa isang man of state sa sandaling ito, patuloy na iiling-iling ang kanyang ulo at winawagayway ang kanyang buntot habang umuungol. May problema. Naisip ni Yang Kai ang beast slave seal ng Tianlang Dynasty cultivator at lihim na nag-isip na maaaring magkaroon ito ng isang uri ng salungatan sa kanyang sariling beast slave seal. Sa paglalakad, inaliw ni Zhang Zuan ang Yaksha Golden Shadow Leopard habang inilalagay ang kanyang kamay sa noo nito. Palihim niyang ipinasok ang kanyang origin energy sa katawan ng Yaksha Golden Shadow Leopard. Umikot si Yuan Chi sa Yaksha Golden Shadow Leopard ng 5 o 6 na beses bago sa wakas ay may nakitang mali si Yang Kai. Sa loob ng ulo ng Yaksha Golden Shadow Leopard, mayroong isa pang bagay na nagpapalabas ng mga pagbabago-bago ng buhay. Nagulat si Yang Kai. Tumingin siya ng malalim sa Yaksha Golden Shadow Leopard, naramdaman lang niya na lalo itong hindi komportable. Ang beast slave seal na pumasok sa katawan nito ay nakikipaglaban sa hindi kilalang bagay na ito para kontrolin ito. Kapag nag-away ang dalawang tigre, tiyak na masasaktan ang isa. Kahit anong panig ang manalo sa huli, ang Yaksha Golden Shadow Leopard ay masasaktan sa huli. Nakakunot ang noo, pinalaki ni Yang Kai ang output ng Yuan Chi. Sa buong proseso, maingat na kinokontrol ito ni Yang Kai, hindi nang ahas na maging masyadong marahas. Ito ay dahil ang Yaksha Golden Shadow Leopard's Monster Core ay nasa loob. Kapag nasira ang Monster Core, tiyak na mamamatay ang Yaksha Golden Shadow Leopard na ito. Naghintay si Yang Kai hanggang sa masanay ang Yaksha Golden Shadow Leopard bago siya maglakas loob na dagdagan ang input ng Yuan Chi. Pagkatapos ng 3 o 4 na beses. Ang bagay na nasa ulo nito sa wakas ay hindi na nakayanan at mabilis na nag-drill out. Nang mapansin ito, nag-concentrate si Yang Kai. Nais din niyang malaman kung anong paraan ang ginamit ng cultivator ng Tianlang Dynasty para alipinin ang halimaw na hayop. 10 paghinga mamaya. Isang 3 pulgadang haba ng uod ang biglang bumunot sa noo ng Yaksha Golden Shadow Leopard. Matalim ang mga mata ni Yang Kai, at ang kanyang mga kamay ay sapat na mabilis upang hawakan ito. Sa pagmamadali, nakita niyang parang alupihan ng uod, pero parang balang din. Wala siyang oras para makita ito ng malinaw. Ang uod na ito ay talagang tumusok sa katawan ni Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Natigilan si Yang Kai at nagmamadaling na-activate ang Yuan Chi. Sa susunod na sandali, ang uod na ito ay nabalot sa nakakapasong mainit na truyang Yuan Chi at direktang nakakulong sa mga meridian, hindi makagalaw. Nakasimangot, hindi ito pinat Yang Kai. Nararamdaman niya na ang uod na ito ay labis na natatakot sa kanyang tunay na Yang Yuan Chi. Kung hindi dahil dito, hindi niya sana ito pipilitin na lumabas sa katawan ng Yaksha Golden Shadow Leopard. Dahil ang tunay na Yang Yuan Chi ang kalaban nito, natural na walang dapat ikabahala. Eto na, noong siya ay nasa Hidden Island, ang katawan ni Yang Kai ay na-drill ng Heaven Devouring Great Emperor's Worm,
ngunit ang Heaven Devouring Great Emperor's Worm ay halatang mas malakas kaysa sa isang nasa harap niya. Maingat niyang dinama iyon. Ang uod ay nanginginig sa kanyang mga Meridian, hindi ng ahas na gumawa ng anumang pantal na paggalaw. Ito ay mas masunurin pa kaysa sa isang daga sa harap ng isang pusa. May hindi maipaliwanag na enerhiya na dumadaloy sa katawan ng uod. Napakaliit nito at hindi matukoy ng walang maingat na pagmamasid. Old Demon, tingnan mo itong uod. Anong kakaiba? Sumimangot si Yang Kai at sumigaw. Tumugon ang Old Demon at nag-drill sa Soulbreaker Owl sa lugar kung saan nakakulong ang uod. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, Young Master, ang uod na ito ay may banal na kaluluwa thread ng Tianlang Kingdom Cultivator na iyon. Divine Soul Thread. Sumimangot si Yang Kai. Hindi ba't nasa Yuan Chi lang sila? Di hindi pa nila nalilinang ang Divine Sense, paano nila ito nagawa? Tumawa ang Old Demon. Young Master, nakalimutan mo ba? Mayroon ka ring Divine Soul Thread na nakatatak sa katawan ng matandang lingkod na ito, ngunit tulad nila, hindi mo pa nalilinang ang Divine Sense. Biglang natauhan ni Yang Kai. Ibig mong sabihin, may tumulong sa kanila. Sabi ng Old Demon. Eksakto. Natatakot ako na eksperto ito sa kanilang sekta. Tinulungan nila silang itatak ang Divine Soul Thread sa uod na ito, para makontrol nila ito ayon sa gusto nila. Kinokontrol nila ang uod na nag-drill sa katawan ng Monster Beast. Para maalipin nila ang Monster Beast. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ang pagkalito sa kanyang puso ay biglang nalutas. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ni Chen Zushu kay Yang Kai na ang mga taong iyon mula sa kaharian ng Tianlang ay may daan-daang mga subordinate ng Monster Beast. Hindi niya maintindihan kung paano naaalipin ng mga taong iyon ang napakaraming Monster Beast. Ngayon lang niya naintindihan na ang kinokontrol nila ay hindi Monster Beast, kundi itong kakaibang uod. Sa pamamagitan ng uod na ito, maaari nilang utusan ng mga aksyon ng halimaw na hayop. Sa pag-iisip tungkol dito, si Yang Kai ay nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan namatay si Jin Hao at inalis ang alikabok. Tiyak na, gaya ng hula niya, nakakita siya ng magkaparehong uod. Pag-abot, hinayaan niyang mag-drill ang uod sa kanyang katawan. Matapos suriin ito ng matandang demonyo, kinumpirma niya na ang uod na ito ay mayroon ding Divine Soul Thread na nakatatak dito. Kaya hindi nakikipagsabuatan si Jin Hao sa cultivator ng Tianlang Kingdom. Bulong ni Yang Kai sa kanyang sarili. Natakot siya na ang uod na ito ay nag-drill sa kanyang katawan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagsabuatan sa cultivator ng Tianlang Kingdom. Ito ay maaaring ipaliwanag kung bakit ang tatlong halimaw na kasama niya ay hindi nakinig sa kanyang mga utos. Sa isang kahulugan, si Jin Hao at ang tatlong Monster Beast ay may pantay na katayuan. Kahit medyo malungkot na sabihin ito, ngunit ito ay ang katotohanan. Zemo. Tinawag ni Jin Hao ang pangalang ito. Zemo ba ang cultivator ng Tianlang Kingdom na kumokontrol sa kanya? Tumatakbo ang isip ni Yang Kai nang may pumasok sa isip ko. Na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, nagtanong siya. Old Demon, kung gagamitin ko ang True Yang Yuan Chi para sunugin ang uod na ito, ang Divine Soul ng cultivator ng Tianlang Kingdom ay masasaktan din, tama ba? Natural ito. Bagamat dalawa lang ang Divine Soul Threads, maaari itong mahuli sa kanya at magdulot sa kanya ng malaking pagkawala. Hehehehe. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa, mabilis na binaliktad ng kanyang isip ang ilang mga plano na magagamit. Biglang sinabi ng Old Demon. Young Master, may mungkahi itong matandang alipin, hihihihihi. O, pakinggan natin. Sa sandaling marinig ni Yang Kai ang kanyang masasamang tawa, alam niyang tiyak na hindi ito magandang ideya.